Pansin ko, bumababa na po ang credibility lalo ni Ronnie. Nakakalungkot, Ronnie, yung downfall mo. Your downfall is coming soon, lalo na kapag pinapaikot mo na ang mga fans mo sa kalokohan dahil hindi sila sanay na niloloko mo sila. Sorry, hindi ako masyado natuwa dito, so wala to masyadong joke. Kumbaga, pure real talk lang ito, ano? Sige na, nasa prank wars kayo. Exactly tulad ng ginagawa ng Jamil, exactly tulad ng ginagawa ng legend na si Mark dati. Prank wars between magjowa, syempre content, tama naman, syempre you guys need to earn what you need to earn. Na kahit na anong klaseng biro or prank yan, napakalaking kamalian yan. Kasi isa yan sa paniniwalang Pinoy na kahit kailan hindi magiging magandang biro ang tungkol sa mga pumanaw. Mga kapenyo, tirahin na natin itong may init na issue ngayon. Pasok, intro! Hey yo, what's up sa inyo mga kapenyo? At today meron na naman tayo napakainit na reaction video. Makagago! Muling binanatan ang cheetah sila Boy Tapang at Cherry White. At dito mga kapenyo, no, talagang mainit ang pasabog dito neto ni Makagago ngayon. At alam naman natin mga kapenyo, gumawa nga ng prank etong si Cherry White at Boy Tapang na kung saan ginamit pa ang kabaong dito mismo kay Cherry White na tinatawag nga ni Boy Tapang na mahal niya. Kung kayo ba mga kapenyo, matanong ko lang gagawin nyo rin ba ito sa mga jowa ninyo na talagang aano sa kabaong para lang sa prank, no? O para sa pera? Kung kayo, kaya nyo gawin, i-comment nyo nga down below yan kung kaya nyo rin gawin, no? Sa inyong mga jowa. Pero dito mga kapenyo, talagang matindi ang pasabog ni MG. Dito nga kay Boy Tapang at Cherry White mga kapenyo dahil niloloko nga lang daw nila ang mga tao. At take note mga kapenyo, nadamay din ang Jamil dito. At tara mga kapenyo, wag na natin patagalin at sabay-sabay natin panoorin. Ito nga mainit na mensahe ni Makagago. Kasi Boy Tapang, bagito ka pa. Sobrang bagito ka pa. Kaibigan ko ang direktor ng lahat ng direktor Ayun, no? ng mga pranks. Oo. Legit yan mga kapenyo, no? Christian Mark Gray, talagang napakatindi niya pagdating sa mga prank. Lalong-lalo na nung araw, talagang dyan po sumikat si Christian Mark Gray, no? Wala pa man yung mga ibang prankster ngayon. Mark, talagang matindi yan mag-prank nung araw. At legendary sa mundo ng prank. Hindi nyo kami maloloko. So ito, una, ipapop up ko dito kung saan man dito Sabi mo, 6:47. 6:47. Nasa punerarya ka na, tapos dadalhin mo na habang tulog pa si Cherry White sa bahay nila. Okay. Tama? Now, yung kabaong, tas syempre, paglalamayan nyo, nagpagawa ka pa ng tarpaulin, ang lupit mo talaga. Di ba mga kahombre ko? Ganyan. Tapos, makikita nyo dito, nung lamay ko nuna, kung saan tulog na tulog si Cherry White daw, yes. di ba? Kasi nga niloloko nila kayo at niloloko nila yung mga sarili nila para sa pera, di ba? So now, dumating pa sa point na ito pa, mga kahombre ko tikita nyo na to, bang, pop up. Oo nga, no? Yeah. Yung orasan, mga kapenyo, ang tinutukoy ni MG rito, 6:40, no? Na kung saan, bago nga i-prank neto ni Boy Tapang, etong si Cherry White, 6:47 naman, mga kapenyo, na kung saan, halos iisang time lang, no? Magpa-prank ka lang, mahuhuli pa lang ya. Kita nyo yung oras? Anong klaseng kalokohan to, Boy Tapang? Nakikita mo ba kung gaano ka katanga? Ooh. Magpaprank ka na nga lang, hindi mo pa naisip, alam mo ba na ang pinakauna na wisdom pagka magpaprank ka, ang pinakaunang rule ay yung huwag ka magpapakita ng oras? Totoo yan mga kapenyo, no? Na kung saan, hindi mo rin talaga dapat paalam na prank nga yun. Kasi nga mga kapenyo, pag nabunyag o nakita ng mga taong manonood mo yan, mawawalan at mawawalan talaga ng gana sa'yo. Yan po yung katotohanan. Kasi nangyari na yan sa Jamil, do sa 3 a.m. challenge. Yun, no? Kung saan ang naging sagot nila, sorry, magkaiba kasi ang oras sa Maynila at Nueva Ecija.
Totoo yan mga kapenyo, no? Alam nyo, nung araw, nung kasikatan ng Jamil noon, talagang isa rin ako sa nanunood sa kanila, no? At talagang doon medyo nadismaya ako sa prank na ginawa nila na yon. Pero ayaw pa nilang aminin, sabi nila totoo daw yung 3 AM challenge. Pero alam niyo yun, kahit sinong sabihan nila na tao na yon, wala pong maniniwala talaga sa ginawa ng Jamil na yun. Kaya marami pong nawalan ng mga fans, no? Nawalan ng gana sa kanila. Siguro yun ang pwede mong gawin motibo ngayon, Boy Tapang. Nung panahon na yon, maraming tanga na tao. Ngayon, Boy Tapang, ikaw na lang ang natitirang tanga. Ngayon, anong motibo mo dyan? Bakit sabi mo 6:47 AM, sakto tulog pa si Cherry White, dadalhin mo na doon yung kabaong? Tapos, ayan no, 5:41, 5:42? Oh, 5:42 PM na to most likely, syempre. Kasi same day yan eh. Oh, tapos, ano nangyari? 5:42, naglalamay ka. Tulog pa rin si Cherry White. Tulog pa rin daw si Cherry White ang puta ng mga oras na yon. Pero totoo naman mga kapenyo, huling-huli talaga si Boy Tapang doon, no? Sa oras lang, yari talaga eh. Doon pa lang, mga kahombre ko. Alam na eh. Alam nyo na yon sa sarili nyo na ito ay isang napakalaking kabalbalan. Kalokohan, yes. Niloloko nila yung sarili nila, niloloko nila yung mga tao, niloloko, ang pinaka nakakatawa pa, yung mga involved sa mga grupo nila, iyakan din. Kasi syempre wala silang choice sa bagay kasi binabayaran sila. So they need to do what they are asked to do, di ba? Wala din tayong magagawa doon. Pero ang pinaka nakakatawa is itong part na ito, di ba? Sobrang scripted. Sobrang scripted, mga kahombre. Boy Tapang, next time, do not ever show the time. Para naman kahit papano, maging medyo totoo. So ngayon, totoo yan mga kapenyo, no? Dito sa pagkakataon na to, huling-huli talaga sila ng mga tao doon sa ginawa nilang prank. At kahit hindi si Maagago magsalita, doon sa mga nakakaalam talaga, talaga mauhuli mo doon sa oras talaga, talagang malalaman mo kaagad, no? Na niloloko nga nila itong mga tao na kung saan mga kapenyo, nakakaawa rin, no, dito si Boy Tapang dahil alam naman natin na kahit ako, naging solid fans din ako neto ni Boy Tapang noong mga panahon noon sa Battle of YouTuber, talagang alam naman natin si Boy Tapang kung gaano katotoo yan nung araw. Pero ngayon na yun nga, ginagawa nila yung prank na ganito, unti-unti, no, yung reputasyon neto ni Boy Tapang, nasisira po sa mga tao. Kung papanoorin ko ulit itong vlog na to, medyo nakaka-cringe na. Kinikilabutan talaga ako, no? Kasi, grabe, nagagawa talaga nila yun, ha? Iyak talaga si Cherry White. Wow, ang galing, man. Anyway, di ba? Lahat talaga magagawa mo para sa pera. Totoo yan. I believe in that. Ganun talaga ang buhay, di ba? Pero, syempre, yan na, so huling-huli na sila na niloloko nila. So, ang mga tao, di ba? Wala. Real talk talaga yan. Wala yung halong biro. At ang pinakamaganda pa dito, pinakamalupit pa dito, minamanipulate nila ang feeling ng mga taong nanonood sa kanila. Crazy, man. At pansin ko, bumababa na po ang credibility lalo ni Ronnie. Nakakalungkot, Ronnie, yung downfall mo. Your downfall is coming soon, lalo na kapag pinapaikot mo na ang mga fans mo sa kalokohan. Dahil hindi sila sanay na niloloko mo sila. Yan ang sinasabi ko mga kapenyo, no. Yun po yung masakit dito, no, na kung saan ngayon nasa tuktok ng tagumpay etong si Boy Tapang at Cherry White. At the end of the day, pagka mga tao nanawa at nakita nga nila na niloloko sila, talagang doon na yung downfall na sinasabi nga ni MG dito, no, na kung saan nakakalungkot para kay Boy Tapang. Real talk yan. Hindi sila sanay. Hindi sila pang ganyan, Yes. Ronnie. Anyway, Ronnie, wisdom na tayo para sa Chitae. Sorry, hindi ako masyado na Chitae po dito. So, wala to masyadong joke. Kumbaga, pure real talk lang ito, ano? Ronnie, probinsyano ka. Exactly tulad ko. Ikaw lang ang probinsya mo sa Visayas, ako ang probinsya ko sa Laguna, no? Tapos, ganyan ang prank or biro na ginawa mo. Sa mahal mo ko, no? Sabi mo, mahal mo, di ba? Pero ginawa mo yung ganyang klase ng biro. Sige na, nasa prank wars kayo. Exactly tulad ng ginagawa ng Jamil. Exactly tulad ng ginagawa ng legend na si Mark dati. Prank wars between magjowa. Siyempre, content. Tama naman. Siyempre, you guys need to earn what you need to earn. Yes. Correct yan, correct. Para lang siyempre sa content, di ba? In short, pera lang. Para lang sa pera. Di ba? Aminin nyo yan. Para lang yan sa pera lahat. Exactly tulad ko. Di ba? Kaya ako kayo kino-content di ba? For the money. Alam mo yan sa sarili mo,
Boy Tapang, kahit pa itanong mo pa sa mga magulang mo, na kahit na anong klaseng biro or prank yan, napakalaking kamalian yan. Oo. Kasi isa yan sa paniniwalang Pinoy na kahit kailan hindi magiging magandang biro ang tungkol sa mga pumanaw. Alam mo yan, Ronnie. Sobrang insensitive mo, insensitive ni Cherry White, insensitive nung buong team na nasa likod mo para gawin yung ganyang biro. Tas kung makahalakak pa kayo, akala mo talaga wala nang tomorrow. Grabe mga kapenyo, sobrang real talk po ang sinasabi ni Maagago dito, na kung saan alam naman natin sa ating mga Pilipino na hindi ginagawang biro talaga ang mga kabaong. Alam naman natin seryosong usapan niya pagdating sa mga namatayan, pagdating sa mga kanyan kabaong. So talagang nakakalungkot lang isipin, no, na yun nga magagawa nga nila yung ganitong prank ayon dito kay Maagago. Ikaw ang saya-saya mo sa pagpaprank mo kasi kumikita ka ng pera. Hindi mo ba naisip na merong mga tao na nagdurusa, hindi makamove on dahil sa nawalan sila at kahit anong gawin nila na gusto nilang bumalik yung buhay ng mahal nila, hindi na mangyayari. Kaya yung lungkot na nararamdaman nila nandun lang. Totoo. Diba? Tas ikaw, sobrang saya mo na gawing biro ang tungkol sa mga nawala, sa mga pumanaw? Hindi na yan kain tae tapang, kain pagkatao na yan. Woo! Sobrang real talk na mga sinasabi ni Maagago rito mga kapenyo, na kung saan aminado naman si Maagago na kung wala ngang Chitae o Boy Tapang o Cherry White, hindi rin naman niya magagawa ng content tong mga to. Yun nga lang, no? Kung sila Cherry White at Boy Tapang niloloko nila ang mga tao para sa prank, si Maagago naman diretsahan nga raw po siya na magsalita dito, no, na kung saan talagang real talk po yung sinasabi niya. Hindi na yan sip-sip puwet ng baka, kundi sip-sip kaluluwa na yan. Totoo. Para sa pera, Ronnie. Naniniwala pa rin ako na you're being manipulated dito ng babaeng ito. Kasi talagang hindi ako makapaniwala na ganyan ang naging ending ng isang Boy Tapang. Oo. You were never like this, man. Sa totoo lang, ang pera talaga, mga kahombre ko, hindi niyan nababago ang tao eh. Hindi talaga eh. Inilalabas talaga po ng pera ang tunay na pagkatao ng tao. Yun. Ayan ang nangyayari kay Boy Tapang. Hindi lang natin matanggap lahat kasi sobrang aga pa. Pero I know for sure, habang tumatagal ito, palala na po ito ng palala. Kasi kapag wala silang issue, pansinin nyo, una sa lahat, wala akong content. Pangalawa, ang baba na ng views nila. So if I may, thank you very much sa inyong dalawa, sa couple ng Chetae. Pero you should thank me too. Chetae. Kasi kung wala rin ako, hindi rin kayo iinit ng ganyan. Totoo. Ng Real paulit-ulit. talk. Right? So it's a give and take. Unfortunately, ako kasi real talk. Sinasabi ko, yung nakikita ko sa mga tao, di ba? Pinapaliwanag ko ng ayos. Oo. Kayo nga lang, yung pinapakita nyong content sa mga tao, niloloko nyo yung mga tao. Because you guys know, alam mo na yan, Boy Tapang at Cherry White. Pag walang issue, bagsak kayong dalawa. Kailangan nyo talaga maglabas ng issue. So next time, iba nang gawin nyo. Next time, mukbang tae na. Kayong dalawa dapat yan. Mukbang tae na po. Kasama pa si Cherry White, kakain po. Si Boy Tapang medyo okay pa kasi sanay sa ganun yan eh. Pero kung si Cherry White ang kakain ng echas, ewan ko na lang. Pero mga kapenyo, kung kayo nga ang tatanungin ko dito sa mga real talk na sinabi ni Maagago, kay Boy Tapang at Cherry White, ano nga masasabi nyo? Naniniwala din ba kayo na talagang niloloko na nga ni Cherry White at ni Boy Tapang ang mga tao? Comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo mga kapenyo at lahat-lahat po yan mababasa ko. Maraming salamat mga kapenyo at kita-kita na tayo sa susunod kong reaction videos.